Hello everyone! Narito ngayon tayo sa ating Lesson 2, ngayong Quarter 2, Salitang Naglalarawan. Sa ating nakaraang aralin ay nakilala ninyo ang ating tauhan sa unang araw na pumasok sa paaralan. Ngayong araw ay magbabasa tayo ng kaparehas na kwento ngunit ginagampanan ito ng mga hayop. At sa ating mga nakaraang aralin, kapag sinabi nating kwento na ang mga tauhan ay hayop, ito ay tinatawag nating pabula. Alamin natin sa ating kwento kung mayroong pagkakatulad at pagkakaiba si Maya at si Jana Felisa. Sa ating pakikinig sa kwento ay tututukan ninyo ang pangunahing tauhan. Pagtutuunan din ninyo ng pansin ang mga tauhan ng kwento, ang pinangyarihan, saan ito nangyari, o kung saan naganap ang kwento at ang iba pang bahagi ng kwento gaya ng problema at kung ano ang naging solusyon dito. At syempre kung paano nagwakas o natapos ang kwento. Sa mga nakaraang araw ay napag-aralan natin ang mga titik na M, S, A, I, O, B, E, U, T, K, Y, L, N, G, N, G, P, R, D, H, W, J, at F. Ngayon, sabihin nga natin ang tunog ng mga letrang ito. M, S, A, I, O, B, E, U, T, T, Y, N, D, Ng, R, D, W, J. Magpapakita ko ng mga larawan at tukuyin kung ano ang makikita sa larawan. Ano kaya ito? Tama, ito ay bagong taon. Ano ang halimbawa ng mga pagdiriwang na alam ninyo kagaya ng bagong taon? Marami tayong pinagdiriwang. Maaari itong Pasko, Araw ng mga Guhit, Valentine's Day, Mother's Day, Father's Day. May iba pa ba kayong natatandaan na mga pagdiriwang bukod sa mga nabanggit ko? Yan. So kung mayroon pa, mahusay. Ano-ano ang ginagawa natin pag may mga pagdiriwang? Siyempre, kadalasan tayo ay naghahanda. Ano kaya ang damdamin ng mga tao kapag may pagdiriwang? Siyempre, madalas ito ay masaya kasi kapag may handaan, masaya ang lahat. Ngayon mga bata, ano ito? Ito ay isang silid-aklatan. So ano ang nakikita natin sa isang silid-aklatan? Siyempre maraming aklat at mga batang nagbabasa. Sino ang nangangalaga sa mga aklat? Yan, meron tayong mga tinatawag na librarian. Sila ang mga nangangalaga sa aklat. At syempre, ang mga nagbabasa din dito ay marapat lamang naalagaan din ang mga aklat. Ano naman ang nakikita niyo sa larawan? Tama, ito ay isang kantina. Ano ang makikita sa kantina? Siyempre, ang pinakapaborito natin, pagkain. So, anong mga oras karaniwang nagpupunta ang mga bata sa kantina? Yan. So, kung pang-umaga kayo, ayan, may mga klase kasi na panghapon at pang-umaga. So, magkaiba kayo ng oras. Ano ito? Ito ay isang palikuran. Nakita mo na ba ang palikuran ng paaralan? Kung hindi pa, yan. So may magkakaiba ang itsura ng palikuran. Merong mga palikuran na nasa loob ng silid-aralan at may mga palikuran na nasa labas ng silid-aralan. Paano natin ito mapapanatiling malinis?
Ayan, siyempre dapat kapag kayo ay umihi, bubuhusan niyo ito at kapag kayo ay may, dumumi, dapat ito ay linisin niyo muna bago kayo lumabas bilang respeto sa susunod na gagamit. Ano naman ito? Tama, ito ay isang silid-aralan. Sino ang maituturing mong kahanga-hanga sa paaralan? Ang iyong guro ba? Ang iyong kamag-aral? So, maaaring iba-iba ang iyong maituturing na kahanga-hanga, depende sa iyong naranasan sa iyong paaralan. Ngayong araw ay makikinig kayo sa isang pabula. Ang pabula ay mga kwento na mayroong mga hayop na tauhan. Ang mga hayop sa kwento ay nakakapagsalita at kumikilos gaya ng tao. Ngunit ang pabula ba ay totoong nangyari o kathang-isip lang? So, ang pabula ay isang kathang-isip lang. Ibig sabihin, nasa isip lang ito ng manunulat. Hindi talaga ito totoong nangyari dahil wala naman talagang nagsasalitang mga hayop. Ginagawa ito para mas maging engaging o um, kapanapanabik o mas maging masaya ang pagsasalaysay ng isang kwento kapag gumaganap ay mga hayop sa isang kwento. Ngayon, ang pamagat ng ating pabula, ang unang araw ni Maya sa paaralan. Gaya ng ibang ibon, dumating na ang takdang araw ng pagpasok ni Maya sa paaralan. Inihanda niya ang kanyang bag at lumipad patungo sa gitna ng gubat upang dumalo sa unang araw ng klase. Sa kanyang pagdating ay naabutan na agad niya si Loro na nakikipagkumustangan sa kanila mga iba pang kaklase na ibon. Maya, kamusta ka? Tanong ni Kalapati. Maayos naman ako, tugon ni Maya. Hindi ko lang makita ang silid-aklatan. Nagtatakang tugon ni Maya. Ah! Hindi mo makikita sapagkat nasa ibang lugar na ito. Napakaraming bagong libro doon. Nandun ang silid-aklatan sa likod ng entablado. Bungad ni Kwago. Napakalaki din ang ating bagong kantina. Maraming mga masusustansyang pagkain, gaya ng prutas at gulay. Kahanga-hanga din ang ating palikuran dahil napakalinis ng mga ito, sabi ni Lawin. Nagsimula na ang klase. Lahat ay sabik na magsimula ang klase dahil sa magagandang pagbabago sa kanilang paaralan. Ngayon mga bata, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Yan, syempre nandyan si Maya, ang ating pangunahing tauhan. Yan, nandyan din si Loro, Kalapati, Lawin at Kuwago. Ano-anong mga lugar sa paaralan ang nabanggit sa kwento? Syempre nandun ang silid, aklatan, palikuran, kantina at ang kanilang silid-aralan. Saan naganap ang kwento? Syempre dahil sila'y mga hayop, ito'y naganap sa gubat at saan pa? Sa paaralan. Ano ang naging suliranin ng ating pangunahing tauhan sa kwento? Sino nga ang pangunahing tauhan natin? Tama, si Maya. So ano ang naging problema ni Maya? Maghusay, hindi niya makita ang silid-aklatan. So paano niya ito nasolusyonan? Tinulungan siya ng kanyang mga kapwa-ibon na ituro kung nasaan ang bagong silid-aklatan. Ano-ano pa ang mga nangyari sa kwento pagkatapos na malutas ang suliranin ng tauhan? May natandaan ka pa ba? Sige nga, banggitin mo nga sa akin. Yan. So maraming magagandang nangyari sa kwento. Kung may natandaan ka dito, ibig sabihin lubos kang nakikinig. So paano nagtapos ang kwento? O, syempre nagtapos ang kwento na masaya ang mga ibon sa kanilang klase, lalo na at nagbago ang kanilang paaralan dahil mas gumanda ito at lumaki.
So balikan natin ang kwento na binasa natin sa klase. Naalala ba ninyo ang naging suliranin ni Maya? O syempre, 'di ba, ang unang suliranin niya ay hindi niya mahanap ang silid-aklatan. So mula sa kanilang silid-aralan ay malapit lamang ang silid-aklatan. Katapat lamang ito ng kanilang silid-aralan. Kagaya nito, ano kaya ang maaaring gawin ng mga ibon upang masukat nila ang layo ng silid-aklatan sa kanilang silid-aralan? Yan, maaari nilang gamitin ang kanilang pakpak. Yan, kung susukatin nila ang layo, maaari nilang ibukas ang kanilang mga pakpak at dumipa kagaya nito. So kung ginamit nila ito base sa ating larawan, ilang dipa ng ibon ang sukat o layo simula silid-aklatan hanggang sa kanilang silid-aralan? Tama, apat. Kapag wala tayong panukat ay maaari nating gamitin ang ibang bahagi ng ating katawan gaya ng kamay, daliri at braso. So matatalakay din natin ang araling ito sa mathematics. Ang mga salitang ito ay panukat na hindi nagbibigay ng eksaktong sukat, no? Kasi hindi magkakapareho ang lapad ng pakpak ng ibon, pati na ang kamay ng mga tao kasi may maliit at may malaki, kaya hindi eksaktong sukat. Ginagamit lamang ito sa tahanan o sa pagsukat na hindi kailangan ng eksaktong sukat. Ngayon ay subukan nating balikan ang mga tauhan, bagay at lugar sa kwento. Ilarawan natin ang bawat salita na aking babanggitin. Silid-aklatan. Ano ang salitang naglalarawan na masasabi mo sa silid-aklatan? Maaaring ito ay malinis. Ang iba pa, malawak, marami dahil marami ang aklat, tahimik. Yan, bawal kasing mag-ingay sa silid-aklatan. Kantina. Yan o, malinis. Dapat ang isang kantina ay malinis. Maayos. Dapat din ito ay maayos dahil maayos dapat ang mga pagkain, mga kagamitan. Siyempre, dapat ang kantina din ay, ayan, maraming pagkain, marami. Si Maya, paano mo mailalarawan si Maya? Ayan, siya ay sabik. Dahil siya ay sabik, isa rin siyang masipag na ibon dahil masipag siyang pumasok at magbasa. Si Kwago, ano ang masasabi mo kay Kwago? So si Kwago ay isang matalinong ibon. Ang gubat, anong masasabi niyo sa gubat? Yan, so ang gubat ay malawak, maberde dahil marami itong puno. So ang mga salitang malawak, malinis, matalino, maayos ang tinatawag nating salitang naglalarawan. Kasama na rin ang sabik. So ang iba pang tawag sa salitang naglalarawan ay pang-uri. Yan. So ang mga pang-uri ay salitang naglalarawan. Ngayon, nais kong ilarawan ninyo ang mga bagay na makikita sa paaralan. Ano pa kaya ang ibang bagay na makikita sa paaralan? Yeso. Ang yeso ay isang chalk. Ilarawan nyo nga ang yeso. Ayan. So, pwede nyo sabihin na ang yesong ito ay makulay dahil iba-iba ang kanyang kulay. So, ito din ay, yan, o, maliit. Ano pa kaya? So, maaaring ilarawan nyo ito na, ano pa? Yan. So, ito ay maaaring ilarawan na kapaki-pakinabang. Papel. So, paaaring ilarawan ito na makinis, magaan, malinis. Upuan. Ano ang masasabi nyo sa upuan? Ang upuan ay matigas. Lapis. Matulis. Aklat. Ayan, maaari nyo ring sabihin kung ilan ang aklat. Ito ay 3. So, ang 3 o ang mga bilang ay nagsasabi din ng salitang naglalarawan, kagaya ng marami, kaunti, 1, 2, 3. O, maaari nyo ring sabihin ang kulay ng aklat. Ano ang kulay ng aklat?
Pula. So, ang pula ay isa rin sa salitang naglalarawan. Ang mga kulay. So, upang matandaan ninyo ang pang-uri, ang bilang, 1, 2, 3, marami, maunti, katangian, maganda, mataas, yan. So, mabait, mabuti, yan. So, ito din ay mga salitang naglalarawan. Kulay, yan. Ang kulay, maitim, maputi, mapula, yan. So, ito din ay salitang naglalarawan. Sukat, yan. Kung ito ba ay malaki, maliit, malapad. Ang hugis, ito ba'y tatsulok, parihaba, hugis puso. Ang mga nabanggit ko ay halimbawa ng salitang naglalarawan. Kailangan nyo lang tandaan na bilang, naglalarawan. Kulay, naglalarawan. Sukat, naglalarawan. Ang mga hugis, naglalarawan. Ang katangian, ang itsura, ito din ay mga salitang naglalarawan. So, dapat hindi kayo malito sa kilos at naglalarawan dahil dito madalas nalilito ang mga bata. Pag kilos, gumagalaw, 'di ba? So kagaya ng tumakbo, naglakad, kumakain, sumayaw, 'yon ay mga salitang salitang kilos. So iba ang salitang kilos sa pang-uri. Ang pang-uri ay naglalarawan. So sa pagkukuwento ng nabasa o narinig na kwento, dapat tandaan kung sino ang ano. Siyempre, tauhan. Saan naganap ang kwento? Ano ang naging suliranin ng tauhan at ano ang naging solusyon sa problema at paano nagtapos ang kwento? So kung nalaman nyo ang mga ito, ibig sabihin naintindihan nyo ang kwentong napakinggan o kwentong binasa ninyo. Kapag nagbabasa tayo nagsisimula nga saan? Kaliwa, pakanan, taas at baba. Sa pagbabasa ng mga pangungusap, tingnan mabuti ang mga salita at huminto sa katapusan ng bawat ano. Tama, bawat pangungusap. So may mga bantas kayong nakikita, tuldok, huwit, padamdam. So pag may nakita kayong bantas, kayo ay baghagyang tumigil upang makarecover din tayo sa ating hininga sa ating pagbabasa. So sa pag-unawa sa mga salitang naglalarawan, tandaan na ang mga bilang, hugis, katangian, kulay at sukat ay mga pang-uri o salitang naglalarawan. Ngayon, nais kong tukuyin ninyo kung alin sa mga salita ang naglalarawan. O, ano kayang salita ang naglalarawan? Dito, A. Maganda, B. Nagtuturo. Siyempre, ang sagot, maganda. Ang nagtuturo ay isang halimbawa ng kilos. A. Malaki, B. Maliit. So, ang tama ay maliit. So, parehong nagsasalitang naglalarawan to, pero ang pinakatamang salita na gamitin sa lapis ay maliit. A. Magulo, B. Maayos. Yan, maayos ang kantina. Ang magulo ay naglalarawan din, pero ang pinakaakmang salitang dapat sabihin ay maayos. A. Nagwawalis, B. Masipag. Siyempre, masipag. Ang nagwawalis ay isang halimbawa ulit ng salitang kilos. Sana'y may natutunan kayo ngayong araw na ito. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Like and subscribe. Happy learning!